Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa at nagdudulot yan ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Anytime of today ay posible po yung mga pagbuhos ng ulan, mga localized lamang at mga panandalian sa ilang bahagi po ng Mindanao. Samantala sa Luzon at Visayas ay maaliwalas pa rin ang papawirin at ang inaasahan pa rin ho natin sa maghapong ito ay halos mainit at paalinsangang panahon pa rin, kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta pa rin ho ng heat stress at mga heat cramps. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, update ho, huling nakita yan sa layong 1,165 kilometers silangan yan ng northeastern Mindanao. At taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot po sa 75 kilometers per hour near the center at gustiness na 90 kilometers per hour. Sa mga nakalipas na oras, pakanluran pa rin ang naging pagkilos niya at 20 kilometers per hour. Based na rin sa track na ipinalabas natin ngayong 5 a.m. ay may posibilidad po o inaasahan nating papasok po ito sa PAR ngayong araw din ho yan, araw ng Sabado, at papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. At generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement at kung makikita nga po natin ay weakening ang kanyang trend. Ibig sabihin, mataas ang tsansa na hihina ito habang nasa Philippine Sea. At posible, most likely by May 13 ay LPA na lamang ho siya o low pressure area na lamang. Pero kahit na ito'y papahina at kahit maging LPA pa siya, posible pa rin po ito magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi din ng silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya patuloy natin pinag-aantabay at pinagmomonitor ang ating mga kababayan sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Ukol po dito sa nasabing weather disturbance.